Ang bayan, saksihan niyo po ang brutalidad at kriminalidad ng pulis ni Marcos. Medyo maulan na ngayon. Eric, may nag-message sa akin, no? May secondary barricade pala dyan sa may Waxis, no? At may mga tao na gustong pumasok dyan at hinaharangan daw ng secondary barricade, no? Nasa Waxis, nag-build-up. Sa kabilang side. Ayan, no? Ang mga pulis mismo, tinamaan ng tear gas nila. At ito po ay isang napakalinaw, Ma'am Lorraine, na paggamit ng karahasan at terorismo ng Estado ni Marcos at ng kanyang gobyerno laban sa kawawang sibilyan at mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon. Ma'am Lorraine, your reaction? No, as usual, I'm horrified. Ginamitan ng dahas. Gagawin ng KOJC ang lahat para protektahan ang kanilang sarili. Pero ito ang kapalit. Yan, si Ana Sancho po yan. Ang sasalita ngayon, pakinggan lang natin. Nakikita natin ngayon nagtitir gas na itong Pilipino! Grabe. Gago talaga. Terrible, terrible. Ang tinir gas na yung outside? Yung outside. Yes. Tapos sa highway? Nakikita natin pagpasok sa loob, pinapalo sila. Ayan, naghahabulan sa loob ng compound na ito eh. So may tear gas na at may paghabol at hindi nila nirespeto May mga barangay officials ito. May mga barangay officials, may mga city officials, may mga kabataan, kababaihan na mapayapa na nagtitipon. Mga Jen, mali na mga Jen. Mali na mga Jen eh. Mali na eh. Payapa naman sa labas eh. Gusto natin patayan? Mga sir? Tayo gusto natin patayan, sir. Gago talaga. Marcos, tingnan mo. Kababayan, sir, gusto natin ng patayan Pilipino. mo ganun, sir. Tingnan nyo. Loob at labas daw po. Nagsabog na sila ng gas. Ayusin natin mga sir. Terrible. Sir, ayusin natin. Terrible. Tama na. Ayan, lumulusok pa ang mga pulis Nakikita nyo namamalo at huwag sanang may pumutok dyan ito nasasaksiyan ng buong daigdig ang karahasan at pananakit at paglusob ng mga pulis sa mga sibilyan na nagtitipon dyan sa area ng Davao City. Taong bayan, kayo na ang umusga nito. Mamamayang Pilipino, kayo na pa ang umatol nito. Ilan ang papatayin dito ngayong gabi ni Torre, ni Marbil, ni Abalos, ni Marcos? Taong bayan, nakikita nyo, sinasaktan, tinitirgas, pinamastangan at kinagahasa ang mga kababayan natin sa loob ng Davao City, sa Kingdom of Jesus Christ. Sobra-sobra po ang karahasan na ito. Ilang araw na ito. Wala ng gobyerno ang bansang ito. So naghagis ng tear gas. Huwag niyo hawakan yung mata niyo. Huwag niyo hawakan yung mata niyo. Huwag niyo hawakan. Kasi yung kamay niyo, lalo siya ma-irritate pag kiniskis niyo ang tear gas. Huwag niyong kikiskisin. Motore. Kriminal na gobyerno ni Marcos. I can't decide doon. Taong bayan, babalik tayo at lulus. Demonyo na ang kalaban natin. Upang patalsikin na ang gobyernong ito. Ito lumapit doon kasi pag ikaw ang natirigasan, hindi na natin mako-cover kung anong nangyayari. Ang kalaban nilang Pilipinas, demonyo na. Kaya kinalaban nila ang Kingdom of Jesus Christ. Ito lang tayo, ito lapit na konti. Kaya nakikisa kami sa
serbisyo. Nasa Sa mga pulis, linya, pakisabay sa ngayon, amin ngayon, Hana, si sa mga Hana May matisod, Isabel. sa lahat ng mga marketalis dyan, sa lahat ng mga grupo, sa lahat ng mga Muslim, sa lahat po. Pakilakasan lang ang boses mo, Nagkaroon Hana. ng ginagamit ng dahas ng Philippine National Police dito sa ginagawa nating peaceful rally. At ginawa nila Jade, kasi kitang-kita ko na witness ko talaga kasi yung mga police na May nagbarricade nag-spray ng sa loob ng may ating pepper spray compound sa gate. batok ko. Gago talaga. Sila ay tumakbo na mabilis papunta doon sa gate natin. Alam mo, Jade, sinalisin nila yung mga nagbabantay doon kung saan nagbabarricade ang ating mga volunteers, mga missionaries. Umikot sila ng mabilis, tinakbo nila sa gilid ng ating cathedral para makapunta agad sa gate. Pero mabilis din nakatakbo yung ilang mga missionaries natin para harangan sila at hindi makalabas ng gate natin para pasukin yung ating peaceful rally sa labas ng gate ng Kingdom of Jesus Christ. Talagang wala ng maximum tolerance dito, Mga kababayan, ganito po ang klase ng PNP na itinatutupad po ng ating gobyernong ito sa pangunguna ni Bongbong Marcos. Sunod-sunuran na lang yan sina Marbil, sina Torre, pero mga kababayan, wala silang pakialam kung babae man, matanda man ang kanilang masaktan, basta masunod lang nila si Torre at si Marcos. Mga kababayan, ito ba na klaseng gobyerno ang nais natin na mamuno sa ating bansa? Kaya niyo pa ba na masikmura ng napapanood ninyo sa inyong telebisyon? Ibinabalik ni Marcos ang rehime ng kanyang tatay. Walang deklarasyon ng martial law pero ramdam na ramdam namin dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ that we are under siege and we are under martial law. This is our home. This is our church. Hindi kami nirespeto. Pilipino din kami. May karapatan kaming respetuhin. Pero ang gobyernong ito ang unang-una na hindi nagbibigay ng respeto sa amin. Walang malasakit sa amin. Pinipigilan ang pag-practice ng aming relihiyon.